kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Armas pandigma ang siyang pinakaimportanteng kagamitan na dapat meron ng isang bansa kapag ito'y nalalagay sa posibleng peligro mula sa mga kalaban nito mapaloob man o labas ng bansa. Ang mga armas na ito ang siya ring dahilan kung bakit tayo nasakop noon ng mga banyaga dahil sa hindi umubra ang mga lumang armas na gamit ng ating mga ninuno kumpara sa mga modernong arsenal na meron ang mga mananakop noong mga panahong yun. Tapang na lang at determinasyon ang kasama ng mga Pilipino na may mga hawak-hawak ng mga sibat at itak laban sa mga rifle at kanyon ng mga kalaban. Sa paglipas ng panahon ay mas naging moderno na lalo ang mga armas na hawak ng mga sundalo ng iba't ibang nasyon. Matapos ang pangalawang digmaang pandaigdig ay naging isa ang Pilipinas sa mayroong moderno at malalakas na armas dahil sa mga naiwan ng mga Amerikano sa ating bansa. Maliban doon ay patuloy pa rin silang nagbibigay suporta noon sa ating sandatahang lakas. Kaya Pilipinas noon ang masasabi nating may pinakamalakas na kagamitang pandigma sa lahat ng mga nasyon sa Asya. Walang pinatbat noon ng China, Japan at iba pang mga nasyon dahil sa wasak na wasak sila. Matapos ang digmaan kahit na ganun din ang inabot ng Pilipinas, pero dahil nga sa presensya ng mga Amerikano sa ating bansa ay marami tayong mga armas na nakuha mula sa kanila. Nang patuloy pang lumipas ang panahon ay dahan-dahan nang umasenso ang mga bansang nakapalibot sa atin habang ang Pilipinas ay naging malamig sa pag-angat sa ating ekonomiya dahil sa korupsyon sa ating gobyerno. Dahan-dahan na tayong nasasapawan ng ibang bansa sa Asya hanggang sa isang araw ay nakita na lang natin na napakalayo na ng agwat ng pamumuhay sa Pinas kumpara sa mga bansa sa Asya kagaya ng South Korea, Japan, Singapore at China. China rin ang siyang naging agresibo sa pagkaroon ng interes sa mga isla na pinaniniwalaang nasa teritoryo ng Pilipinas. Hanggang tingin na lang tayo sa dahan-dahang pagpatayo ng China ng mga infrastructure sa West Philippine Sea o South China Sea kung tawagin nila. Dahil kulang tayo sa armas kaya wala tayong magamit para bantayan ang ating mga teritoryo. Ilang mga presidente na rin ng Pilipinas kagaya ni Noynoy Aquino at Rodrigo Duterte ang pinagtuunan ng pansin para gawing moderno ang ating kagamitan pagdating sa digmaan. Bumili ang mga presidente na ito ng mga barko, tangke de gyera, fighter jets at mga helicopters para kahit papano ay may pandagdag tayo sa ating arsenal. Ngayon ay nais naman ni Pangulong Bongbong Marcos na dagdagan pa ng eroplanong pandigma ang ating bansa. Isang fighter jet na subok na ang kakayahan pagdating sa mga digmaan. Ilang beses na itong ginamit ng Estados Unidos sa kanilang operasyon. Ito ay ang Supersonic Multi-Role Fighter Aircraft na gawa ng General Dynamics sa Estados Unidos. Ito ang F-16 fighter jets. Halos lahat ng mga mayayamang nasyon ay mayroon na nito at sa lahat ng mga fighter jets ay itong F-16 ang siyang may pinakamagandang record pagdating sa mga labanan. Inaasahang darating sa Pilipinas ang 20 brand new na mga F-16 fighter jets sa taong 2026 o 2027. Swak na swak daw sa Pilipinas ang pakinabang ng mga F-16 na ito dahil sa akmang-akma ito sa pag-surveillance sa mga isla na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng Pilipinas pero inaangkin ng mga sakim na banyaga. Umaalma ang bansang China sa modernisasyong ginagawa ng Pilipinas dahil para sa kanila ang pagkakaroon ng mga modernong armas ng Pinas ay panghanda raw para sa kanila. Pero nilinaw ito ng Malacanang at sinabing matagal ng balak ng Pinas ang pag-upgrade ng mga armas nito at nagkakataon lang na mayroong maritime conflict ang China at Pilipinas kaya naiisip nila na paghahanda ito para sa kanila. Pero kung iisipin ay wala na sanang dapat bang pakialam ang ibang nasyon gaano man gustuhin ng Pinas na magparami ng iba't ibang klaseng armas.
Hindi naman umaangal ang Pilipinas sa bawat bagong armas na nadadagdag sa arsenal ng mga incheck sa kanilang bansa. Kaya dapat lang na wag na silang manghimasok kahit pa napunuin ng Pinas ng mga makabagong armas ang lahat ng sulok ng ating mga teritoryo. Kahit na sabihin nating huling-huli na magkaroon ng ganitong klaseng eroplano ang Pinas. Pero kahit papano ay malaking tulong pa rin ito para sa ating bansa. Ikaw, pabor ka ba at kontento na F-16 fighter jets ang pinili ng Pinas para pandagdag sa ating mga armas? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.